Pritong isda at nilagang gulay, sinamahan ko na rin ng bagoong na isda. Matagal na rin akong hindi nakapagluto ng ganito, kahit simple lang yung ulam, ang sarap kumain. Bumili akong bangus na isda, yung nakadaing na para mas mura. 110 yung bili ko dyan, 2 piraso. Okay na rin kasi malaki naman yung mga isda. Pinahati ko na rin sa gitna para hanggang mamayang gabi may ulam na kami. At saka hindi rin kasya sa kawali, kaya pinahati ko na. Kita nyo naman medyo malaki yung mga isda. Hinugasan ko ng husto yung bangus, pati yung mga nakakapit na bituka tinanggal ko na rin para siguradong malinis. Tapos nilagyan ko ng powder na paminta. Dinamihan ko yung paglagay para maging malasa. Tapos naglagay ako ng asin. Hindi ako naglalagay ng harina kapag gusto kong magluto ng bangus, kundi ako nagkakamali, kaya naglalagay sila ng harina para hindi tumalsik yung taba. Ako naman may paraan ako ng pagluto para hindi tumalsik yung mantika. Iminarinate ko lang yung bangus kahit ilang minuto lang, tapos hinimay ko naman yung talbos ng kamote. Shoutout nga pala sa mga taga Cabiao, Nueva Ecija, lalo na kina Sander 15, kay Miss Leng Parungaw ng San Vicente, at si Amy de la Cruz. Maraming salamat sa inyong panonood. Bukod sa talbos ng kamote, na-ready ko na rin yung gagamitin ko sa bagong na isda. Tulad ng bawang at sibuyas, syempre hindi mawawala yung sili. At pagkatapos isinalang ko na yung kawali, at na sobrang init na yung kawali, tsaka ako naglagay ng taba para hindi tumalsik yung mantika. Ang gawin ninyo kapag nailagay nyo na yung bangus, takpan nyo agad. Ganyan lang yung ginagawa ko kapag naluto naman, kasi yung isda hindi na yan titilamsik yung mantika. Kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, ibig sabihin nagustuhan mo. Paki-like and share mo naman para madami makapanood. Malapad kasi yung bangus, kaya isa-isa kong pinrito, hindi kasya sa kawali. Kaya hindi na ako naglalagay ng harina, ganyan lang yung ginagawa ko. Nang maiprito ko na lahat, nagsalang uli ako ng panibagong kawali. Igigisa ko naman yung bagoong na isda. Dinamihan ko talaga yung paglagay ng mantika, tapos nang mainit na, nilagay ko na yung bawang. Ginisa ko lang yung bawang hanggang lumabas yung aroma. Batiin ko lang si Nabahe Javier ng Baras, Rizal. Shoutout din kay Loida Luna. Mula naman sa Italy kay Ma'am Sonia Motil. At kay Naseli Ingal ng Caloocan. At sa mga construction boy ng Iloilo mula kay Gina Cabomay. Naglagay din pala ako ng suka, kaya lang kaunti lang yung nailagay ko, naubusan na rin kasi ako. Siguradong nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video at nanonood ka pa rin. Paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Makikisuyo na rin at i-share mo naman para madaming makapanood. After ko malagyan ng suka at powder na paminta, konting halo lang yung ginawa ko at pinakuluan ko na. Basta maluto lang yung suka, okay na yun. At kung magluluto kayo ng ganito, pakihinaan na lang yung apoy, madali kasing matuyo. Welcome sa aking page kung bago lang kayo, at kung hindi ka pa nakapalo sa akin, pakipalo na lang ako para updated kayo sa mga susunod. Nilalagay ko lang yung talbos ng kamote kapag nakulo na yung tubig. Nilubog-lubog ko lang yung gulay para madaling maluto. Tamang luto lang yung ginawa ko dyan para hindi ma-overcook. Ilang minuto lang luto na yung gulay. Nagpahinga lang ako ng kaunti at naligo bago ako kumain. Paano mga lods, kain muna tayo.